ngayon mga kababayan, dahil po sa sagutan na yan, nakialam na rin mga ka-GPnatics ang Gabriela. Partikular na po itong si Sara Ilago mga ka-GPnatics dahil nga po si Sara Ilago ay sinabihan din po mga kababayan nitong si Ferdinand Topacio na pinagnasaan din daw niya nung panahon mga kababayan na nagkita sila sa DOJ. Grabe talaga si Ferdy. O ito, pakinggan natin mga kababayan kung ano po ang plano sa kanya ng Gabriela at ng iba pang mga grupo. Mga ka-GPnatics, kung si Ferdinand Topacio daw ay papadisbar mga ka-GPnatics dahil nga po ibinabandila niya ang predatory behavior bilang pride. Dahil sa hindi natin alam kung gaano katagal lang aabutin nito, pag naubos yan, saan pa tayo kukuha? Ito na naman yung magiging problema. Opo, totoo po yan, no? Kasi hindi pa talaga natin sigurado kung hanggang kailan matatapos itong tensyon sa Middle East. At the same time, tingin natin yung mga contingency fund, ban-aid solution kasi yan eh. Ilang Sorry. Si Ma'am Clarice Palse, nasa linya po na ating telepono. Ma'am Clarice, magandang hapon po. Tony Enrica. Magandang hapon po sa ating lahat. Hi, Ma'am Clarice. Salamat po. Ma'am Clarice, ayun, ito pong rally po ba ninyo para po ba ipag-iitan na dapat managot si Atty. Topacio? Actually, kasama po yan no, sa prinotesta natin ngayon. Kasi itong si Atty. Topacio, sa halip na intindihin yung tumataas na presyo ng gasolina, diesel, langis dito sa ating bansa, mas pinili pa na bastusin yung mga kababaihan sa mismong buwan ng mga kababaihan. Kaya galit na galit po talaga yung mga kababaihan sa ganitong perversion talaga eh. Yung walang remorse na pagbabanggit ng mga nakakatapak na sa dignidad, bastos at parang kamanyakan na nga ng mga pahayag ni Atty. Topacio kahapon sa kanyang programa no sa isang radio program. Manyak na manyak talaga ang datingan mga kababayan. 'Di ba? Sobrang kamanyakan talaga yung kanyang mga salita doon. Lahat po ng ginamit niya doon, mga kababayan, talagang perversion. 'Di ba? Ang baba po ng tingin ni Ferdinand Topacio sa mga kababaihan. Tinatawag nga pong misogynist. Ay nako. Okay. Wala ho ba kayong parang yung tiyak na magiging hakbang para papanagutin si Atty. Topacio? Okay. May tanong dito mga kababayan. May hakbang daw ba para panagutin si Topacio? Pero may isang tanong dito. Di ba INC yan si Ferdinand Topacio? Mga kababayan. Okay. Pag-isapan natin yan. Maganda yan. Mga ka-GPnatics, si Ferdinand Topacio ay umamin na isang member ng Iglesia ni Cristo. Di ba mga kababayan, ito na, papasok na yung usapin ng Biblia. Sabi ng mga iba dyan, pag Iglesia ni Cristo, mahusay, mabait, at matuwid. At hindi manyakis. Di ba? Mga kababayan, at bawal ka po na magsalita or kahit mag-isip lang dahil nasa Biblia naman yan eh. Bawal mong pagnasaan ang hindi mo asawa. Sir, bakit Iglesia ni Cristo lang tinitira mo? Hindi yung ibang mga lalaki. Si Topacio ang Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, nasaan ang pagiging matuwid? Nasaan ang pagiging malinis? Nasaan ang pagkakaroon po ng busilak na konsensya? 'Di ba? Kung ikaw ay nagnanasa sa isang babae na hindi mo naman asawa, hindi kayo kasal, 'di ba? Yan ay paglabag na kaagad sa utos, mga kababayan. Paglabag na kaagad yan sa doktrina ng iglesia. Oo, sabihin natin, si Ferdinand Topacio, hinalimbawa lang naman niya yung mga salita na yon. Pero mga ka-GPnatics, parang itong si Topacio, dinidepensahan niya na okay lang mag-isip kayo nang re-rape nyo yung babae, gagasaan yung babae, 'di ba? Dadaklutin nyo yung suso. Ang ano dito, mga kababayan, yung moral. Usapin naman ito ng moralidad. 'Di ba? Na kalalaki mong tao, member ka pa ng Iglesia ni Cristo, ganito ka klaseng mag-isip?
Oh, sabi ni Ma'am Emma Ordonez, okay. May bad, Ma'am Emma, ha? Alam ko. Naku, nasa tao yan. Kahit na INC, madami ng nganaw na taliwas sa aral ng Panginoon. Yon, tama yun. Nasa tao. Hindi naman natin nila lahat, mga kababayan. Kaya lang, kasi mataas ang tingin natin sa member ng Iglesia ni Cristo. Hindi sila, yung pagtingin natin, hindi sila bababa sa ganitong level. Pero itong si Ferdinand Topacio, mga ka-GP Natics, ay parang nandun na sa laylayan. No? Kumbaga, pwede nang hatakin kaagad di sa tanas eh. Dahil sa ganitong kaisipan na mayroon siya. Jo? Oo. Actually, dahil papalapit yung Women's Month, no, abalang-abala yung mga kababaihan, pero hindi natin palalagpasin itong bastos, lewd, misogynistic remarks ni Attorney Topacio at pinag-aaralan natin ngayon Ano daw, mga ka-GP Natics, wait lang. ni Topacio at lewd, misogynistic remarks ni Misogynist. Attorney Topacio at pinag-aaralan natin ngayon kasama yung iba pang mga women's organizations saka mga lawyers na muling magtungo sa Supreme Court para hingin ang disciplinary action mula sa Supreme Court dahil itong si Attorney Topacio sumusobra na talaga, no? Napakarami na niyang mga degrading, misogynistic remarks sa mga kababaihan at Degrading and misogynistic remarks para sa mga kababaihan. tingin natin may basis o may grounds para disciplinary action itong abogado daw, no, na si Attorney Topacio. At the same time, baka umabot yung kaso na isasampa natin patungong disbarment. Oh. So, yun yung ilan sa mga pinag-aaralan natin ngayong buwan ng kababaihan kasi tingin nga natin itong mga pahayag ni Attorney Topacio, hindi lang sa insulto doon sa ilang mga kababaihan na binanggit niya, no? Lalong-lalo na kay Congresswoman Sara Ilago, kay Jasmine Curtis at sa iba pang mga kababaihan, kundi umaakto na siya bilang public confession ng kanyang predatory intent at saka yung mismong akto ng sexual harassment. Kung maririnig nyo pa, mga kababayan, yung pangungutya niya, ha, hindi lang natin tinapos, pero meron doon mga statement hinggil po kay Leila de Lima. Binabastos niya si Leila de Lima doon sa issue po ng kay Jonel, mga kababayan, na meron pa daw mga saging-saging. Na alam naman natin, mga ka-GP Natics, yung mga issue na yan ay hindi na dapat pinag-uusapan. 'Di ba? Yun naman ay privately nilang Yun naman ay privately na kung mayroon talaga silang relasyon ay private naman 'yun. Walang problema doon, mga ka-GP Natics, 'di ba? Nasa tao 'yan eh. Relasyon nila 'yun, nagkakaintindihan sila sa bagay na 'yun eh. Kung may mga asawa, doon lang may problema. Pero hindi na natin pwedeng pabalik-balikin 'yun, i-brought up pa 'yun na ganito si Leila de Lima ay pumapatol sa driver, na ganito kalaswa yung mga pinaggagawa. Mga ka-GP Natics, grabe talaga yung pang-iinsulto nitong si Ferdy Topacio. No, kaya sinasabi nga natin na parang pa siya with pride, no? Yung pagiging yung predatory behavior niya, binabandila niya bilang pride niya, no? Kaya magsasampa talaga tayo ng mga kaakibat na kaso kagaya nung ginawa natin nung panahon ng eleksyon kay Attorney Sia, no panahon na nagpahayag ng mga misogynistic remarks laban sa mga kababaihan. Kung aside dun sa pagkaso natin, ay pag-file natin o pagpaplano natin mag-file ng kaso laban sa abogado na ito, ma'am, no, hihingi rin ba tayo ng panawagan sa IBP para Integrated Bar of dahil the meron Philippines? silang kakayanan, 'di ba, na magdesisyon kung ang isang abogado ay dapat tanggalan ng lisensya. Na parang by their own accord sila na Okay, yung tama 'yon, mga kababayan. Ang IBP ay merong tinatawag na motu proprio. Okay? Investigation. Meron silang power to decide on their own, mga kababayan, para ito ay bigyan kaagad ng aksyon lang, hindi na kailangan dumaan pa sa Supreme Court na, 'di ba? Pwedeng mag-disbar kaagad ang Integrated Bar of the Philippines by their own decision, mga kababayan. mag-iisip na gawin ito.
Ma'am Tita Ning, thank Yes, you. yes, definitely. O, kasama sa options ang Integrated Bar of the Philippines sa hihinga natin ng aksyon para i-disciplinary action itong mga abogado, di umano, na harap-harapan, no, walang pakundangan, no remorse, na nagpapahayag ng mga bastos na pahayag laban sa mga kababaihan. Ay, shoutout po ha. Kamusta rin, Mamu Ancheng Vlog. Salamat, Anagari. Yung usapin ng objectifying women na aabot na sa ganitong klaseng perversion, nasa batas yan na bawal yan, Ma'am Clarice, no? Pero nakikita natin na parang kulang yung, hindi ko alam kung kulang ba ng pangil o kulang ba ito ng implementasyon. Ano po ba nakikita ninyo? Tingin natin, dalawang bahagi yung lapse ng mga batas na ito. Habang marami talagang mga batas na, no, na naisulong ng mga kababaihan sa Pilipinas, yung implementation, unang-una, napakahina. At the same time, may mga kailangang paunlarin pa o mga amendments dito sa mga batas na supposedly ay nagpo-protekta sa kababaihan at nag-uphold ng ating mga karapatan. No? So, isa dyan sa isinusulong ng Gabriela Alliance of Women, kasama yung Gabriela Women's Party at iba pang mga women's organizations, ay yung pagpapasa ng stricter penalties para doon sa mga lumalabag sa mga batas na ito at tumatapak sa karapatan ng mga kababaihan. Kasi tingin natin, malakas ang loob ng mga predators, ng mga abusers, at ng mga perpetrators dahil walang masyadong pangil, walang masyadong penalties na mabigat para sa mga paglabag nila, no, sa karapatan ng mga kababaihan. Yon, mga ka-GPnatics, tama yon. Dapat maging strict yung implementation. Dapat magkaroon ng mas kumbaga malalaking pangil, mga ka-GPnatics, dahil nga naman, mga kababayan, itong mga predator na to, mga lumalabag na ito, ay talagang parang binabaliwala lang nila, lalong-lalo na yung mga abogado na kayang-kaya nilang bilhin o kayang-kaya nilang paglaruan ng batas na kapag ang mga tao ay hindi pumalag. Kasi kung ito ay pangkaraniwang tao lang, mga ka-GPnatics na binastos, baka tatawanan lang nila. Kasi nagkataon lang na pumapalag ngayon at nanonood ang taong bayan at artista pa yung kanilang binabastos, di ba? At kapatid, artista din. At marami pang mga artista ang talaga naman, mga kababayan, na sumasagot. Kumbaga, halos lahat kinukondina yung mga pahayag ng mga artista nitong si Bong Suntay, maging itong si Perdito Pasio. Pakinggan nyo to, mga GPnatics. Sorry na si 4th District Representative Bong Suntay kaugnay ng pahayag niya patungkol sa actress host na si Ann Curtis. Pero ang madla, hindi pa nakaka-move on. Lalo na ang pamilya ng aktres, si Mommy Carmen, tinawag na sick man ang kongresista. Ang kapatid naman ni Anna, si Jasmine, tinawag na bastos si Congressman Suntay. Saka ipinaalalang hindi aniya komplikado ang pagbibigay ng respeto at dapat lang magsimula ito sa mga inihalal na opisyal para mapanatili ang pagkakaroon ng safe space para sa mga kababaihan. Sunod-sunod din ang post ng ilang pang personalidad, all in defense of Ann Curtis. Si Nadine, nag-init ang ulo at dugo. Sa ani ay ipinangalandakan pang kabastusan sa mga kababaihan. Si Angel Oxy naman, napahanap pa ng mga pamalo. Nandiri naman ang maraming personalidad sa naging pahayag na yan ni Congressman Suntay. Bagamat nagsorry na ang kongresista, una niyang sinabi na compliment daw ang kanyang pahayag kay Ann. Pero para sa marami, celebrity man o netizen, hindi sa ganitong paraan dapat itinarakan ang pagpuri at pagkilala sa mga kababaihan. Nagbabalita. Correct, mga kababayan, tama yon. Celebrity man o pangkaraniwang netizen, ay hindi dapat ganun ang pag-compliment sa mga kababaihan. Kung sinabi mong maganda, okay na yun. Diba? Napaka-sexy, okay na yun. Huwag mo nang dagdagan, mga ka-GPnatics. Sumobra lang kasi talaga yung pagtatanggol nitong si Bong Suntay kay BP Sara Duterte. Kaya napunta sa analogy na yun na kung saan lihis, diba? Hindi akma. Biruin mo, gagamitin mo yung desire to kill someone, to get right away yung pwesto o position sa gobyerno, tapos i-compare mo, mga kababayan, dun sa analogy mo na desire, pagnanasa naman pala, pagnanasa ng katawan.
Diba? Hindi pagnanasa sa pwesto o power ang pinag-uusapan, pagnanasa ng katawan. Visit na yan. Sir GP, wala tayong magagawa kung mga babae magsuot ng sexy, nasa kanila yon. Kasi kung bibigyan ng mali siya ang pagtingin, bawal na yon. Ako, marami ako nakikitang sexy kahit saan. Hanggang tingin lang ako. At hanggang sa isip lang natin. Diba, Sir Michael Pangan, kung humahanga man tayo dun sa mga babae na yon, ganun lang yon. Diba, ganun din naman sila eh. Likewise na kapag tayo sexy, mga ka-GP Natics, ang mga babae na yan, tumitingin din sa atin yan. Humahanga din sa atin yan. Pero hanggang sa isip lang din nila yan. 'Di ba? Hindi nila pinagkakalandakan o kung pagkakalandakan man nila yan kapag sila siguro may girl banding. 'Di ba? Meron siya may mga moment na magkakasama sila ng mga friend nila o kaya sa inuman, 'di ba? O kaya naman mga kabahabang nagko-coffee sila pero sa kanila lang 'yun. Nakisawsaw na naman si Imaw. Gusto na naman magkapera ang mukong. Sa pagkakataon nito mga kababayan, kung madidisbar itong si Topacio, nako, mauubos ang pera nito. Bakit kamo? Wala na siyang hawakang mga kaso. Alam po naman natin na wala atang naipanalong kaso to. Pero, paldo. 'Di ba? Kahit walang naipanalong kaso, paldo. Bakit kanyo, mga ka-GP Natics? Aba, sa haba po ng mga pagdinig sa korte dito at laging ng present si Topacio, 'di ba? Paldo pa rin. Sinabihan nag-init niya katawan, nakita si Ann Curtis, sabi ni Ma'am Carmen Lee. Reflection yan ng mga leaders na sinusuportahan nila. Correct. Si Digong, si Kibuloy, 'di ba? Mga kababayan. Kasi normal sa kanila yan dati eh. Yung magsabi ng ganyan, biruin mo, babae nga, hinahalik-halikan lang ni Digong, yung suso, nilalamas lang, sa harap ng camera. Diba? Gusto pang andukutin yung walang iyang matanda na yon. Parang tambay sa kanto lang, si Honorable Congressman umiinom ng alak, may dumaang chika babe sabay. Woohoo! Kung itong si Bong Suntay nasa kalye, halimbawa mga kababayan, 'di ba? Tapos sumitsit siya sa isang babae. Nako, sigurado, sampal ang abutin niya o kaya kaso. So, ayan, iwanan na natin yan mga ka-GP Natics at pag-usapan naman po natin yung nangyari ngayon dito sa mga, naku po yung nangyari dito sa mga Marines.